Magandang araw mga kaibigan. Ito na po ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video. Paki-click din ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Nilulunod mo kami sa alak ha, paring Kaloy. Isinaselebrate mo ba ang pagkabawi niyo kay Arabel sa nobya niya? Malokong napangiti pa si Omeng. Kaingay ng loko-lokong to. Mamaya ay marinig ka ni Carmen. Paano maririnig eh? Kanina pa tulog na tulog yun. Bilibre naman ako sa misis mo. Kahit brownout, kasarap ng tulog. Hanggang dito'y dinig na dinig ko ang paghihilik eh. Sagot ni Omeng. Alam mo paring Kaloy, bilib sana ako sa pagkamacho mo kung hindi ka lang singkupad ng pagong. Singit naman sa usapan ni Baldo. Biruin mong, bago mo pa matuka yung inalagaan mo na ilang taon, naunaha ka na ng iba. Inis na naiba yun ni Kaloy ang bote ng beer sa mesa ng singhalan siya ni Baldo. Para sabihin ko sa'yo, inamin sa amin ni Arabel na walang nangyari sa kanila ni Marlon. Virgin pa rin siya. Sabi niya yun, pero malay natin. Pare-pareho nating hindi alam. Kung ako ikaw, tutuklasin ko. Nakangisipan sabi ni Baldo. Intindido ni Kaloy ang ibig nitong sabihin. Palibasay lasing na, madali itong nasusula ng mga kainumang lasing na rin. Putragis kayo, magsiuwi na nga kayo. Bukas na lang ulit tayo mag-inuman. Nang tumayo ito sa kinauupang bangko, nagkindata ng grupo. Sabay na paghahagalpakan. Takot na takot si Arabel sa narinig sa usapang iyon ni Kaloy at ng mga barkada nito. Kanina pa siya nagkukubli sa may pinto, pero hindi nga siya makalabas dahil nag-iinuman sa bakuran ng mga ito. Nang makaalis ang mga kasama at makitang paakyat na ng bahay ang lalaki, tarantang napabalik siya sa kanyang silid. Mula sa siwang ng pinto'y minatyaga niya ang kilos ni Kaloy. Maya-maya pa'y nakapasok na sa bahay ang lalaki. Nang mabungaran sa salas ang tihayang-tihaya sa paborarang pagkakahigang si Carmen, sinamanita ng mukha ng lalaki. Kinuha ni Kaloy ang kalangdigas na nakapatong sa mesita at tinanglawan si Carmen. Nang masiguro yatang nahihimbing na ito, marahang ibinalik ni Kaloy sa mesita ang ilawang digas. Saka maingat na hinakbangan ang natutulog na babae. Pinanlamigan siya nang makitang patungo sa kanyang silid ang lalaki. Diyos ko! Napaantanda siya nang ilapat ang pinto't binara doon ng katawan. Simula nga nang pasukin siya nito noong isang gabi, hindi pa nagagawa ang lock ng pintong sinira nito. Naramdaman niya ang bahagyang pagtulak sa pinto. Nang mahinuhayata ni Kaloy na may nakabara doon, mapwersa na niya itinulak iyon. Bumalandra siya sa kama, subalit pinanatili pa rin niyang yakap ang dalawang traveling bag. Kaagad napansin ni Kaloy ang yakap-yakap niyang bag. Ano yan? May hinang tanong nito. Tatakas ka, ano? Pupuntahan mo na naman ang Marlon na yon? Tiyo Kaloy, pabayaan mo na kami. Nagmamahalan kami ni Marlon. Napapaiyak, napakiusap niya sa mahina ring boses. Halatang hinangat-ngat na pagsiselos ang puso ni Kaloy. Biglang dinaklat siya nito sa magkabilang balikat. Mahal rin kita, Arabel. Kitang-kita mo naman yan, hindi ba? Lahat ng gusto mo'y kaligayahan ko na ipagkaloob sa'yo kahit ayaw ng nanay mo. Nang hindi kanya gusto magkolehiyo ka pa, umiyak ka noon. Kung hindi ko siya kinausap na pag-aralin ka, hindi mangyayari makakatuntong ka ng kolehiyo. Utang na loob mo yun sa akin, Arabel. Ngayon ang utang na loob na yun ay hihingan ko na ng kapalit. Mahalin mo ko. Nangitlag at napailing si Arabel. Kitagal kong nagtiis at naghintay na maging ganap kang dalaga. Ngayon tinatapos ko ng pagtitiis ko. Hindi ako makakapayag na mapunta ka lang sa iba. Mapapatay ko ang sino mang lalaki maglalayo sa'yo at sa akin. Naiintindihan mo? Palibas ay lasing, malay na ipahayag ni Kaloy ang nasa kalooban. Sa narinig, nandidiring na tabig niya ang mga kamay na nakadaklot sa kanyang braso. Huwag kang lalapit! Hindi na niya nakontrol ang boses. Shhh!
Pagbigyan mo na ako, Arabel. Kahit minsan lang. Hindi ko na kayang tiisin to. Kinabubawa na siya nito. Bastos! Layuan mo ako! Marlon! Tulungan mo ako! Marlon! Nagulat na lamang si Kaloy nang biglang lumitaw mula sa mababang bintana ng silid ni Arabel si Marlon at kaagad na sinugod si Kaloy. Nabigla si Kaloy kaya sa katarantahay napatakbo palabas ng silid. Nagpanik namang sinundan sila ni Arabel. Dahil sa pagkakagulo nila'y nagising si Carmen. Tarantang napabalikwas ito sa kinahihigaan dahil sa takot na madaganan ng nagpapambunong dalawang lalaki. Napasigaw si Arabel na mapailalim si Marlon. Sa pangamba marahil na mabubugbog ito ni Kaloy, tinaka niyang lapitan si Marlon para tulungan. Pero nakabawi naman ang binata. Nasipa nito ang sikmura ng kalaban. Bumalandra si Kaloy sa dingding na malapit sa kinaroroonan ng ilawang digaas. Nahagip iyon ni Kaloy. Bago pa nakasugod si Marlon, nabuksan na nito ang takip ng gasera at inihagis sa bintana. Kaagad namang nakailog si Marlon. Ang sinamaang palad na tinamaan ng ilawan ay ang nasa likurang kasintahan. Tumalsik ang laman ng bote at ang gaas ay sumaboy sa mukha ni Arabel. Sa isang iglap, nilaman ng apoy ang mukha ng dalaga at ang apoy na dumila sa mahabang buhok nito'y kaagad nagpaurong sa mga hibla noon. Nang pati ang damit nitong tinagasan ng matapang na likido'y nagsilab na rin. Parang nawala na sa sariling nagpaikot-ikot si Arabel sa hapding naramdaman. Kasabay ng pagtilingin ni Arabel at Carmen ang nalulunas na sigaw ni Marlon. Arabel! Pagkatapos ng pagbabalik tanaw na iyon, muling nagsalita si Arabel. Alam mo ba, na makita ni Marlon na naging itsura ko noon sa ospital, naramdaman ko na takot siya sa akin. Hindi ko akalaing iiwan niya ako noon. Simula noon, hindi ko na siya nakita pa. Bigla na lang siyang nawala sa probinsya namin. Kung saan siya nagpunta, walang nakakaalam dahil maging sa kanyang ina hindi siya nagpaalam. May naging konsuelo rin naman ako bago niya ako iniwan. Mapait na napatitig ito sa kawalan. Iginanti niya ako kay Tito Kaloy. Binugbog niya ang walang hiyang lalaki ngayon. Halos wala nang ang buhay ng datnan sa bahay ng inay ko. Pero masamandama talagang taong yan. Nabuhay pa rin. Kung bakit kasi nagapan pandali ni inay sa ospital. Nakadama naman ng awa rito si Justin na makita sa anyo nito kung gaano kapait ang kalooban nito kay Kaloy. Kung ganong hindi naman magandang kalagayan mo sa poder ng inay mo, bakit hindi ka nalang pumunta sa itay mo? May pagkaawang na sabi niya. Ulila na ako sa ama. Sabi ng inay ko, nakulong si itay nung pinagbubuntis pa lang niya ako. May rumble daw na nangyari noon sa bilangguan at napatay ang itay ko. Napakalupit talaga sa akin ng Diyos, hindi ba? Hindi pa man ako pinapanganak, inalisan na ako ng ama. I don't think so. Right now, you can consider yourself being lucky. Lucky? In what way? Sinagot na iyon ng kaharap na hinuha ni Justin na may pinag-aralan nito. Itong pagtatagpo natin. Who knows? God sent me to help you. Nang sabihin niyon, nagtaka si Justin kung bakit sa pagkakatitig niya sa kaharap ay para siya namalikmata. Sa minsang pagkarup niya, sandaling-sandali para nakita niya sa itsura ni Arabel si Camila. Pero hindi sa anyo nitong sunog na ang mukha sa itsura ni Camila na pagkaganda-ganda. Ilang sandali din siya napatigalgal habang nakatitig lamang sa babae. Kung kanining wala siyang naiisip na interes, na hangaring matulungan ito, pero sa naging pagkamalikmata nga niya, isang idea ang bigla rin kumislap sa utak ng lalaki. Sugo ka ng Diyos sa akin. Nakakunot ang noong natanong ni Arabel. Ha? Anong sabi mo? Nagulat pa siya sa pagkabawing iyon sa sarili. Oo, dahil sa awa ko sa'yo gusto kitang tulungan. Kung talagang ayaw mo nang umuwi pa sa inyo, you can stay at my place. That is, if you'll trust me, bibigyan kita ng trabaho. Totoo? Sumilay na ang ngiti sa labi nito. Kahit katulong na sa bahay niyo, tatanawin kong utang na loob. Bakit naman pagiging maid ang napili mo? Tanong na lalaki. Kahit naman nakarating ako ng kolehiyo, sa kalagayan kong to, sa trabahong yan lang ako pwede. Ano bang kurso mo? Sekretarial, yun lang ang kaya ng inay ko. Paiyakan pa nga. Tamang-tama. Madalas ako mag-uwi ng mga paperworks.
I'll teach you. Hindi ka naman ata mahirap turuan to do those things, diba? Nakangiting sambit ni Justin. Ipagtitiwala mang trabahong yan sa isang undergraduate? Nagtatakang tanong niya. Bakit naman hindi? Aalalayan naman kita at tuturuan nga, diba? Sa nakitang kabutihan loob na lalaki, nahawakan nito ang kamay niya sa pasasalamat. Naku, thank you! Thank you, sir! Napapaluha ito sa katuwaan. Kung gusto mo magkasundo tayo, I prefer that you call me Justin. Kahit halata niyang nangingimay, napilitan ito dahil yun ang gusto niya. Salamat, Justin. Ikaw, ano naman ang pangalan mo? Arabel. Arabel? Magandang pangalan. Muli na pagtuunan ni Justin ng pansin ang mahubog na katawan ng babae at ang makinis na maputing balat nito. Siguro, maganda ang babaeng ito noong hindi pa nasisira ang kanyang mukha. Sa loob-loob niya kaya obses rito ang hayak na tiyuhin. Nang makarating sila sa tinutuluyan ni Justin. Okay ba tong pad ko? Tanong na lalaki nang makapasok sila sa condo unit nito sa Makati. Kapag may problema ako at nalulungkot, dito ako nagmumukmok. Humanga si Arabel na makita ang loob ng unit. Maliit lamang ang unit pero dahil sa tamang interior decoration at mga gamit ay parang kailuwang ng one-bedroom unit. Pad mo lang to? Ang akala ko dito ka nakatira. Hindi, may bahay ako sa Valle Verde. Kung totoong bahay pala nito sa Valle Verde, bakit dito siya inuwi? Siguro ikinakahiya siya nitong maging tauhan kaya dito siya itatago. Niisip niyang naaawa nga lamang marahil sa kanya si Justin kaya kahit papano'y bibigyan siya ng trabaho. Sa bagay, mas gusto nga niya ang ganitong walang kasama. Wala siyang kahihiyan, wala siyang kaiilangan. Dito kita dinala dahil sigurado ako mas magugustuhan mong tumira rito. Nag-iisa ka lang kaya wala kang kaiilangan. Sabi ni Justin na waring nabasa ang nasa isip niya. Nagilty naman siya na mapag-isipan niya na masama ang lalaki. Kung natatakot ka naman at hindi ka sanay na nag-iisa, uuwi ako mamaya para kumuha ng maid na makakasama mo. Gusto mo ba na may kasama rito? Ikinabigla talaga niya ang sinabing iyon ni Justin. Siya, ni isang yagit lang, tatratuhin ng ganoon ka-espesyal ni Justin? Nakakatouch naman. Maging ang kanyang ina kasi ay hindi siya nakatikim ng tratang siya isang tao. Anong nangyari? Naawan na ba sa kanya ang Diyos? Kaya sinuwerteng nakatagpo siya ng isang taong kasing bait ni Justin? Arabel, sabi ko kung gusto mo, hindi na Justin. Kaya ko na mag-isa. Sa hiyang naramdaman kaagad niya naisagot ang bagay na yon. Sigurado ka? Nahihiyang tinanguan niya ito. O, maupo ka muna. Ang sofa naman ang imnostro niya. Nang maupo ito'y naupo naman siya sa katapat na sofa. Tutal, maaga pa naman. Maya-maya na ako aalis. Gusto sana niya ikwento kay Arabel na nakita na niya ito sa panaginip. Na ito'y si Camila Luz sa panaginip niya. At pagkatapos, ay isisingit na niya ang gusto niyang hilingin rito. Pero naisip niya na maaga pa para sa bagay na yon. Maghihintay na lang siya sa tamang pagkakataon. Magmerienda muna tayo. Sa halip ng magkwentuhan, iyon ang nasabi niya. Tinungo niya ang refrigerator at naghanap ng pwedeng mamerienda. Nakaligtaan ko nga palang mamili. Wala pala akong gaanong stock. Natapik pa niya ang noo na makitang maluwang na nga sa loob ng refrigerator. Sandali lang ha. Bibili lang ako ng merienda natin. May malapit na namang grocery dito. Kiming, tinanguan siya ni Arabel. Humahanga talaga siya sa marangyang kaayusan ng condo unit ng binata. Kaya pati ang silid nitong bahagyang bukas, ang pinto'y naingganya siyang silipin. Sa lifestyle na lalaki, hindi niya mapaniwala ang isang katulad ni Justin ay mag-aampon ng isang katulad niya. O sadyang ganun talaga kalambot ang puso nito sa mga katulad niya. Sa pag-oosyosyong iyo'y may napansin siyang nakasabit sa dingding. Natatakpan niya ng puting tela. Tingin niya parang isa itong malaking frame. Kung ano man ang bagay na iyon, parang sinadyang takpan. Kung bakit hindi rin niya natiis na hindi rin osyosohin. Parang hinahatak ang mga paa niya patungo doon. Nang hawakan niya ang telang puti kung bakit may kakaiba siyang naramdaman. Natakot ba siya? Nanervyos o nagilty sa pagiging masyado niya pakialamera? Subalit ang lahat ng pakiramdam na iyon ay tinalo nga ng kuryosidad. Maingat na niyang iaangat ang tela
para masilip kung ano ang bagay na yon nang ikagulat niya ang biglang pagkahulog ng takip. Kinalabutan siya nang sa pakiramdam ay parang may humila sa takip para sa kanya. Nang makita ni Arabel ang larawang itinatago ng telang puti, bigla ang paninindig ng balahibong naramdaman niya. Napakaganda ng babaeng nasa larawan, pero sa pagkakatitig nga niya sa mukha nito, sa mga mata nito na parang nakikipagtitigan din sa kanya, parang isang multo ang babae na tumakot sa kanya. Samantala, Arabel? Nagtataka si Justin nang madatnang wala ito sa sala. Nang hanapin ito at matagpuan sa silid, nabigla siya na makita si Arabel sa pagkakatulalang iyon sa harapan ng larawan ni Camila. Pinamumutlaan ng dalaga. Anong nangyari sa'yo? Justin! May pangangatal na napabaling sa kanya ang dalaga. Pinaramdaman ka rin ba niya? Sa nakitang pagkatakot sa anyo nito na hinala niya. Pinaramdaman? Halatang lalong kinilubutan si Arabel sa sinabing iyon na lalaki. Ang alam kong nagpaparamdam ay isang taong... Justin, huwag mo sabihin, patay ng babaeng ito. Malungkot niyang tinanguan ito. Ha? Tingin niya ng lumos si Arabel. Hindi na niya ipinagtataka iyon. Kahit sino naman na makaalam na wala na sa mundong ito si Camila ay makakaramdam ng panghihinayang para sa babae. Anong ikinamatay niya? Parang hindi nito natiis na hindi itanong. Plane crash, sagot niya. Sa pagkakabuklat na iyon tungkol kay Camila, nakasilip siya ng tamang pagkakataon para sabihin rito ang nasa isip niya. Halika sa labas, doon tayo magkwentuhan. Pauwi na siya nun sa New York para sana sa kasal namin but unfortunately bumagsak nga ang sinasakyan niyang eroplano. Napakasakit na nga para sa akin ang nangyaring iyon kay Camila. Lalo pang bumigat ang loob ko sa nangyari kay Alfonso. Napakunot ang noon nito na waring itinanong kung sino si Alfonso. Papa siya ni Camila, pero nagsimulang ama ko na rin nang maulila ako sa mga magulang. Simula kasi noong mamana ko yung furniture business namin na pinagsososyohan ng papa ko at na Alfonso. Naging mabuti kami magkaibigan. Lumalim pa ang samahan namin yung simula ng maging girlfriend ko si Camila. Alam mo bang, sobrang nakakapagpalungkot sa akin ang naging kalagayan ni Alfonso. Nang humihinga at gumagalaw pero wala namang kabuhay-buhay. Matanda na siya and I can't bear to see a good friend wasting like that. May ilang sandaling kapwa sila na tahimik. Arabel, may isang bagay sana akong sasabihin sa'yo na maaaring hindi mo paniwalaan. Basag ni Justin sa katahimikan na mamagitan sa kanila. Maging para sa akin ay parang napaka-imposible pero ang nangyari sa akin isang deja vu. Nakita na kita sa panaginip ko. Ikaw si Camila sa panaginip ko. Binibiro mo ba ako? Pareho man pagkasunog ang aksidenteng sinapit namin. Huwag mong sabihin ganito rin ang naging itsura niya. Ganito rin ang naging itsura niya. Hindi nga. Mas matindi na nangyari sa kanya. Sunog na sunog ang bangkay ni Camila. Nakilala lang namin siya dahil sa suot niyang engagement ring na binigay ko. Ang ipinagtataka ko ngayon ay kung bakit sa panaginip ko ay anyo niyang iyan ang itsura niya. Justin, gusto mo sanang maniwala pero hindi nga ka panipaniwala, hindi ba? Naiintindihan kita, pero ang pangyayaring ito ay maaari sinadya ng Diyos para matulungan natin ang isa't isa. Hulog ka sa akin ng langit. Ikaw ang solusyon sa problema ko. Kitang-kita sa mukha ni Justin ang katuwaan ng sabihin iyon. Nagtatakang napamaang siya sa binata. Anong problema nito at bakit siya ang solusyon? Sa taas at pagiging balingkinita ng pangangatawan, parehong-pareho kayo ni Camila. Pati ang kulay ng balat niya pareho kayo maputi. Kaya sa katauhan may pwede mong buhayin si Camila. Napatdang sabi ni Arabel na makuha ang nasa isip ni Justin. Oo, pero hindi para sa sarili ko ang iniisip ko kundi para kay Alfonso. Gusto ko mapaligay ang kaibigan ko sa parang iniisip ko. Ipapaayos ko ang mukha mo sa anyo ni Camila. Pero ang katauhang bubuhayin may si Camila Luz. Camila Luz? At sino naman si Camila Luz? Hintakot pa rin na itanong niya. Kakambal siya ni Camila na ninakaw kay Alfonso. Pumayag kaya si Arabel sa gusto mangyari ni Justin? Ano ang magiging buhay niya
kapag nakuha niya ang mukha ni Camila Luz, ang nawawalang kakambal ni Camila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.